Shalom! At maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Sa mga nakaraang linggo, nakita natin ang mga balitang kumakalat sa internet na sinasabing ang bundok ng mga olibo ay nabibiyak, na ito ay bumubukas. Pero totoo nga ba ito? Ngayon, pumunta kami sa bundok ng mga olibo para makita mismo ng aming mga mata kung ano talaga ang nangyayari sa lugar na ito. At ano ang koneksyon ng mga kaganapang ito sa katuparan ng mga propesya sa Biblia at sa pagbabalik ni Jesus. Malalaman din natin kung ano ang masasabi ng mga siyentipiko tungkol sa mga hinaharap na kaganapang ito. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Magsimula tayo sa pag-unawa kung ano ang itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa pagbubukas ng bundok ng mga olibo. May isang napakahalagang propesya sa Zacarias Kabanata 14 na nagsasabing ang bundok ng mga olibo ay mahahati at pakinggan natin ito ngayon. Narito, dumarating ang araw ng Panginoon. Sa araw na iyon, ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa silangan. Ang bundok ng mga olibo ay mahahati mula silangan hanggang kanluran na magbubuo ng isang malaking lambak. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga at ang kabilang kalahati naman ay patimog. Kayo ay tatakas sa aking lambak sa pagitan ng mga bundok dahil ang lambak na ito ay aabot hanggang Azal. Oo, kayo ay tatakas tulad ng pagtakas ninyo noong lindol sa panahon ni Uzzias, hari ng Juda. Pagkatapos, darating ang Panginoon, ang aking Diyos, at lahat ng mga banal ay sasama sa Kanya. Sa araw na iyon, walang magiging liwanag, kundi lamig at yelo. Ngunit ito ay magiging isang natatanging araw, isang araw na kilala ng Panginoon. Walang magiging paghihiwalay sa pagitan ng araw at gabi, sapagkat kahit pagkatapos ng paglubog ng araw, maliwanag pa rin ang araw. Ganoon din ang mangyayari sa tag-init at sa taglamig. Ang Panginoon ang magiging hari sa buong mundo. Sa araw na iyon, iisa lamang ang Panginoon at iisa lamang ang kanyang pangalan, gaya ng ating narinig. Gaya ng ating narinig, sinasabi ng propesiya na ang bundok ay mahahati mula silangan hanggang kanluran na eksaktong ganitong direksyon, at ang kalahati ng bundok ay mapupunta sa timog at ang kabilang kalahati ay mapupunta sa hilaga. At eksakto rito, sa gitna, magbubukas ang isang malaking lambak. Talagang, ang mga talatang ito ay nagsasalita tungkol sa isang napakadakila at halos apokaliptikong sandali. Ang tanong ay, bakit nga ba dito mismo sa bundok ng mga olibo ito mangyayari? Kung titingnan natin ang paligid ng lumang lungsod ng Jerusalem, napakaraming bundok. Ang mismong Biblia ang nagsasabi sa atin, Yerushalayim Harim Savivla. Ibig sabihin ang Jerusalem ay napapaligiran ng mga bundok. Kaya bakit sinasabi ng propesiya na mula sa lahat ng mga bundok, ang bundok ng mga olibo ang napili para mabuksan? Ito ay dahil ang bundok ng mga olibo ay konektado sa dalawang napakahalagang propesiya. Ang una sa mga ito ay may kaugnayan sa gintong tarangkahan na nakikita natin dito sa ating harapan. Ang tarangkahan kung saan pumasok si Jesus noong linggo ng kanyang matagumpay na pagpasok at kung saan sinasabi ng propesiya ni Ezekiel na sa parehong lugar din muling babalik ang kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos, ibinalik ako ng lalaki sa panlabas na tarangkahan ng santuwaryo na nakaharap sa silangan at ito ay nakasara. At sinabi sa akin ng Panginoon, ang tarangkahang ito ay mananatiling nakasara. Hindi ito dapat buksan. Walang sino man ang papasok dito, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay pumasok dito. Kaya't mananatili itong nakasara. Tungkol naman sa prinsipe, siya ay uupo roon bilang prinsipe upang kumain ng tinapay sa harap ng Panginoon. Papasok siya sa pamamagitan ng pasilyo ng pintuan at lalabas din sa parehong daan.
At dahil sa propesiyang ito, ang pagbabalik ni Jesus ay iniuugnay sa kanyang pagpasok direkta sa gintong tarangkahan, na makikita ninyo na siya lamang ang natatanging tarangkahan sa buong kompleks ng Templo ng Jerusalem na diretsong nakaharap sa bundok ng mga Olibo. At ang pangalawang propesiya na may kaugnayan sa lugar na ito na kailangan nating pag-usapan ay malapit lang sa atin, kaya halina't sumama kayo sa akin maglakad. Gaya ng nakita ninyo, naglakad tayo ng hindi naman kalayuan mula sa mirador papunta rito at narating na natin ang isa sa pinakamahalagang lugar sa bundok ng mga Olibo. Halina't tuklasin natin. Ito ang kapilya ng pag-akyat, ang lugar kung saan umakyat si Jesus sa langit 40 araw matapos ang muling pagkabuhay. At ito ay isang tradisyon na nagmula pa sa mga unang Kristiyano dito sa banal na lupain. Matagal bago pa itinayo ang kapilyang ito. Mayroon tayong tala ng isang peregrinang Kristiyano na ang pangalan ay Eheria, na bumisita sa lugar na ito noong 384 at ikinuwento niya kung gaano kalawak at walang sagabal ang lugar noong panahon niya. Ngunit oo, ito ay isang lugar ng pagdiriwang at pagpupuri kay Jesus at sa kanyang pag-akyat sa langit. At hindi nagtagal pagkatapos noon, isang Kristiyanang nagngangalang Poimenia ang tumulong sa pagpapatayo ng unang simbahan sa lugar na ito, isang simbahang Bizantino, at ang mga labi ng simbahang iyon ay makikita pa rin natin dito hanggang sa kasalukuyan. Pero ang pinakamahalagang bahagi ng kompleks na ito ay, walang duda, ang gitnang bahagi nito na sa orihinal na pagkakagawa ay bukas sa kalangitan. At syempre, ang lugar ng pag-akyat ni Jesus ay may saysay na talagang bukas ito, ngunit sa ngayon ito ay sarado na. Makikita natin na may orihinal na bato rito na pinoprotektahan na mula pa noong panahon ng mga Bizantino, mula pa noong sinaunang panahon. Makikita natin ng malinaw na bahagi ito ng burol na ito, ng tuktok na walang takip na binanggit din ni Eheria sa atin. At sinasabi ng tradisyon na dito mismo sa lugar na ito umakyat si Jesus sa langit. Ang tanong ay, ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa mga darating na propesiya? At para dito, kailangan nating basahin ang aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa ay nagsasabi sa atin tungkol sa pag-akyat ni Jesus at sinasabi rin na sa parehong paraan ng kanyang pag-akyat, siya ay babalik. At sila ay nanatiling nakatingin sa langit habang siya ay umaakyat. Biglang may lumitaw sa harap nila na 2 lalaking nakasuot ng puti at sinabi sa kanila, "Mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit? Itong si Jesus na kinuha mula sa inyo papuntang langit ay babalik din sa parehong paraan na nakita ninyong pag-akyat niya." Kaya bumalik sila sa Jerusalem, galing sa bundok na tinatawag na bundok ng mga Olibo, na malapit sa lungsod, mga 1 kilometro ang layo. Dahil sa propesiya na ito, sa gawa 1 na si Jesus ay umalis at babalik sa parehong paraan, pinaniniwalaan na ang lugar na ito ang lugar ng pag-akyat ni Jesus at ito rin ang lugar ng kanyang muling pagbabalik. At sinasabi pa nga na ang kanyang mga alagad ay bumalik sa Jerusalem mula sa bundok ng mga Olibo. At dahil dito, sa pagbabalik ni Jesus, maaari siyang maglakad mula rito papunta sa ginintuang tarangkahan sa pamamagitan ng bundok ng mga Olibo na nag-uugnay sa 3 propesiyang ito. At ang paglalakad na ito papunta sa ginintuang tarangkahan, sabay din nating gagawin ngayon. Ang tanawin mula rito ay talagang nakamamangha
Napakaganda at makikita rin natin dito ang daan na ating lalakarin. Dito natin sisimulan ang ating pagbaba papunta sa ginintuang tarangkahan. At habang tayo ay bumababa, hahanapin natin ang mga sikat na bitak na madalas pinag-uusapan sa internet. Ang mga pisikal na ebidensya kung ang bundok ng mga olibo ay bumubukas nga ba o hindi. Dito sa ating pagbaba, nakikita natin mismo sa ating harapan ang esplanada ng templo, ang eksaktong lugar kung saan nakatayo ang una at ikalawang templo ng Jerusalem, at kung saan ngayon matatagpuan ang ginintuang kubo. Isa sa pinakamahalagang lugar sa mundo ayon sa Biblia. Ngunit, sa kasamaang palad, isang lugar na sa kasalukuyan ay may limitadong pag-access para sa mga Hudyo at mga Kristiyano. At gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para pag-usapan ang isang napaka-espesyal na bagay na dala-dala ko rito. Kung napansin ninyo, may dala akong isang maliit na bote at sa loob nito ay may lupang kinuha mula mismo sa loob ng bundok ng templo. Literal na dala-dala ko ang kasaysayan ng Biblia. Ang lupang ito ay kinuha mula sa loob ng bundok ng templo ng ilegal at itinapon ng mga taong nais sirain ang kasaysayan ng Biblia. Ang kasaysayan na ikinukwento pa rin natin dito hanggang ngayon. At dahil dito, pumunta ang mga arkeologo at sinagip ang lupang ito at inihihiwalay nila ito mula sa mga labi ng arkeolohiya at muling natutuklasan ang ating kasaysayan upang hindi ito kailanman mabura. Ang proyektong ito ay tinatawag na Sifting Project. At kung gusto ninyong magdala rin ng isang piraso ng biblikal na kasaysayan ng Jerusalem at makatulong sa pagpopondo ng mga napakahalagang paghuhukay na ito, ilalagay ko ngayon sa screen ang QR code at ang link ay nasa description para sa Temple Mount Soil. Talagang ito ay isang bagay na natatangi sa buong mundo at hindi na mauulit pa. At isang regalo, walang duda na hindi malilimutan, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Pero sa ngayon, patuloy tayong naglalakad papunta sa gintong tarangkahan. Nakikita natin dito ang isang malaking sementeryong Hudyo. Ang sementeryong ito ay 3,000 taon na at patuloy pa ring ginagamit. Ang mga libingan dito sa itaas na bahagi ay ang mga pinakabago, at habang bumababa tayo, lalo silang tumatanda. May libingan dito ng mga tauhang biblikal gaya ni Zacarias, si Ageo, Malakias, isa sa mga asawa ni Haring Solomon na anak ng paraon, at marami pang ibang tao na nagbago ng kasaysayan ng Israel at ng Biblia. Ang tanong ay, bakit gagamitin ang isang napakapribilehiyong lugar na may napakagandang tanawin, ang pinakamagandang tanawin sa buong Jerusalem, at gawing sementeryo ito? Lahat ng ito ay may kaugnayan din sa mga propesiya sa Biblia. Ayon sa interpretasyong Hudyo ng parehong propesiya ni Zacarias, kung ang Mesiyas ay kailangang dumaan sa bundok ng mga olibo at isasama niya ang mga banal at bubuhayin niya ang mga patay, sinasabi ng paniniwalang Hudyo na ang mga unang patay na bubuhayin ay ang mga nakalibing dito. At dahil dito, libo-libong tao ang nakalibing dito, naghihintay para sa araw na iyon. Kung titingnan natin, makikita natin ang mga tila bitak sa lupa na tumutulong sa atin na mas maintindihan ang heograpiyang biblikal, ang heograpiya ng propesiyang ito. At gaya ng sinabi ni Zacarias, kapag ang mga paa ay tumapak sa bundok ng mga olibo, ito ay mahahati mula silangan hanggang kanluran at ang bundok ay mabubuksan sa gitna. Kalahati papunta sa timog at kalahati papunta sa hilaga. At eksakto rito sa aking harapan, ano ang nakikita natin? Ang gintong tarangkahan. Kaya nakikita natin ang direktang koneksyon mula sa lugar ng pag-akyat pabalik. At ito ay ang buong daang ito, na magiging isang malaking lambak
hanggang sa pagpasok sa gintong tarangkahan. Napakalinaw ng propesiya tungkol sa katotohanan na ang bundok ng mga olibo ay literal na maghihiwalay. At kapag naglalakad tayo dito, nakikita natin ang mga bitak na ito, nakikita pa nga natin ang mga butas dito sa daan. At nakikita natin sa internet ang iba't ibang tao na nagsasabing konektado ang lahat ng ito sa katuparan ng propesiyang ito. Pero, sa kasamaang palad, naniniwala ang mga eksperto na wala itong kinalaman sa mga lindol o paggalaw ng lupa o pagbukas ng bundok ng mga olibo. Oo, ito ay dahil sa hindi maayos na pagmamantini sa bundok ng mga olibo, lalo na nitong mga nakaraang taon na nagkaroon tayo ng pandemya at digmaan sa Israel. Kaya, walang malalim na bitak na nagdudulot nito sa ibabaw, kundi ito ay dahil sa hindi maayos na pagmamantini ng aspalto. Ngunit, ito ay hindi ang katapusan ng propesiya ni Zacarias. Sa kabaligtaran pa nga, ang natuklasan ng mga eksperto dito sa mga nakaraang dekada ay talagang nakakagulat. At tayo ay bababa at titingnan ang agham sa likod ng malaking pagbubukas ng bundok ng mga olibo. Ang pangunahing teorya na nagsasabi tungkol sa pagbubukas ng bundok ng mga olibo ay nagsasabing mangyayari ito sa pamamagitan ng isang malaking lindol at hindi isang pagbubukas sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng maliliit na bitak. Pinaniniwalaan na mangyayari ito sa isang biglaan at marahas na paraan sa pamamagitan ng isang malaking heolohikal na pangyayari. At ano ang masasabi ng mga siyentipiko tungkol sa teoryang ito? Noong dekada 80, nagsagawa ng pagsusuri sa lupa ang mga siyentipiko dito. At ang resulta ay nakakagulat. Ang dakilang bundok ng mga olibo na umaakyat dito sa gilid na ito, anong uri ng bato ang bumubuo sa buong bundok na ito? Tisa. Isipin ninyo ang napakalaking bundok na ito na gawa lahat sa tisa. Ibig sabihin nito, ang bundok ng mga olibo ay binubuo ng mahina at hindi matatag na mga bato. Ang tisa ay isang napakalambot na bato, madaling ma-erode, at nawawala ang karamihan sa tibay nito kapag nababasa. At ang bundok ay binubuo ng 2 patong ng tisa. Ang mas mababang patong ay tinatawag na kaakuli, na isang medyo matigas at mas matibay na tisa. At ang itaas na patong ay tinatawag na menuha, at ito ay binubuo ng isang napakalambot na tisa, at ito ang bumubuo sa karamihan ng burol. At sa pagitan ng 2 patong na ito ay may isang napakadelikadong material, isang uri ng tisa na tinatawag na marley, na ito ay sobrang plastiko, napakababasagin at mahina. Sa katunayan, nagiging 4 na beses pa itong mas mahina kapag nababasa. Ang ugali nito ay halos kapareho ng isang luwad. At dahil dito, ang naging konklusyon ng mga siyentipiko ay ang bundok ng mga olibo ay likas na hindi matatag. At iiwan ko, mga kaibigan, ang buong pananaliksik, ang kumpletong pananaliksik ng mga siyentipiko sa Ingles, nakalink dito sa description kung gusto ninyong basahin mismo. At talagang nakakagulat na ang malaking bundok na ito na umaabot ng higit sa 750 metro sa taas ng antas ng dagat. Ito ay ginawa sa ganitong kahinahinang paraan. At mas lalo pang nakakakuha ng ating pansin ang pagkakaiba ng bundok ng mga olibo sa lumang lungsod ng Jerusalem, na narito mismo sa ating harapan. Ang lungsod ay itinayo sa ibabaw ng buong bundok, nagawa sa isang uri ng apog na napakatigas at matibay. At ito ay mas matibay laban sa lindol. Dahil dito, ayon sa mga siyentipikong artikulo, posible na kung magkaroon ng malakas na lindol, magkakaroon ng malaking pinsala sa bundok ng mga olibo. Samantala, maaaring manatiling buo ang lumang lungsod. Ngunit gaano kalaki ang posibilidad na magkaroon ng malakas na lindol dito sa Jerusalem? At ang sagot ay
Napakalaki dahil ayon sa iba pang mga siyentipikong pag-aaral, napakalapit natin sa mga tectonic fault. Mayroong napakalaking tectonic fault sa buong rehiyon ng Dead Sea, mga 30 kilometro mula sa kinaroroonan natin. Pero mas nakakagulat pa dito ay mula sa tectonic fault na iyon, may mas maliit na fault na lumalabas papunta sa direksyong ito. May fault na mula silangan hanggang kanluran na dumadaan mismo ng kaunti sa timog ng bundok ng mga Olibo. Tulad ng makikita natin sa mapang ito. Nakamark dito ang bundok ng mga Olibo at ang itim na linyang ito ay ang fault na tectonic. Linawin natin na hindi ito dumadaan sa gitna ng bundok ng mga Olibo, pero dumadaan ito ng malapit at ang direksyon nito ay silangan kanluran, gaya ng sinasabi sa propesiya. At gusto kong makita ninyo ang isa pang bagay sa mapa na ito. Tingnan ninyo ang mga kulay nito. Ang iba't ibang kulay ay kumakatawan sa iba't ibang antas ng katatagan ng lupa at ng mga dalisdis. At kung titingnan natin ang bundok ng mga Olibo, lahat ito ay nakamarka ng pula. Ang mga lugar na kulay pula ay kumakatawan sa pinakamataas na panganib tuwing may mga aktibidad na seismic. Kaya, ano nga ba ang katotohanan tungkol sa pagbubukas ng bundok ng mga Olibo? Talaga bang nabibiyak ito sa mga sandaling ito? At ang sagot ay hindi. Wala tayong anumang palatandaan dito na geolohikal na nabiyak ang bundok. Walang anumang nagpapahiwatig na natupad ang propesiyang ito sa ngayon, pero kilala natin ang Biblia at alam natin na darating ang araw na iyon. At oo, napagkasunduan ng mga siyentipiko na ito ay talagang posible. Na oo, maaaring mangyari dito ang isang malaking lindol na ang bundok ng mga Olibo ay lalo pang madaling tamaan ng lindol. At kung sakaling mangyari nga ang isang lindol, maaaring maghiwalay ito. Pero hindi ang lumang lungsod. Sa ganitong paraan, makikita natin kung paano ikinukwento ng Biblia ang hinaharap ng lugar na ito. At sino ang nakakaalam? Balang araw sa hinaharap, baka makapunta rin ako dito para ipakita sa inyo ang bagong lambak na mabubuo sa lugar na ito at ang muling pagbubukas ng gintong tarangkahan. Pero sa ngayon, hindi pa dumarating ang araw na iyon, ngunit narito pa rin tayo sa Jerusalem, naghihintay sa dakilang araw na ito. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at magkita-kita tayo sa susunod na linggo.